Hello mga B! For today's video, tayo ay magluluto ng putong balanghoy o kung tawagin ay putong kamoteng kahoy. Kaya naman tapusin ang video hanggang dulo. At dahil ngayon naisipan ng kapatid ko na magluto ng ganitong luto, ay kami naman ay tinulungan siya. Kaya naman ang aking papa ay binalatan na at iniwa yung kamoteng kahoy. At bumili ngayon kapatid ko ng 4 na kilo ng kamoteng kahoy. At para naman makakain lahat mga B, dahil kapag naluto to, konti lang mga B. At ayun nga, after nga mabalatan at mahiwa yung kamoteng kahoy mga B, ay ginadgad nito sa gadgaran. After magadgad nga mga B, ay kukuha tayo dito ng katsa para naman mapigaan natin yung ginadgaran natin na kamoteng kahoy para mapigay yung katas nito mga B. Kapag nagluluto raw kasi ng ganito mga B, dapat daw talaga pinipigaan kasi yung katas ito mga B ay nakakalason daw. At ayun nga mga B, habang busy sila, ako naman ay nagluluto dito ng minatamisang niyog para sa ating palaman sa putong balanghoy. At sa isang kawali nga mga B, ay ilagay natin yung niyog tapos yung kalahating asukal natin. Tapos hayaan natin siyang maluto dito sa low heat lang mga B. At ayun nga mga B, yung niyog natin ay hindi siya pinigaan ha. Diretso lang natin siyang niluto dito kasama yung asukal. At hayaan natin silang mag-combine. Kaya naman imimix-mix well natin siya ng maigi para naman maging bukayo style yung ating palaman mga B. At kapag ganyan na nga yung texture mga B, pwede natin siyang hanguin. Tapos tabi muna natin. Tapos ito na nga mga B, yung ginagad at yung pinigaan na kamuting kahoy mga B. Kapag ganyan na nga yung texture ng ating kamuting kahoy mga B, pwede na tayo maglagay doon sa ating lagyanan ng puto. At habang naglalagay nga yan mga B, dapat siksik yung pagkalagay ng ating kamuting kahoy yan mga B. Tapos ilalagay din dyan yung ating ginawa palaman na katawagin natin ay minatamisang nyog. At ayan nga mga B, kapag nalagyan na natin lahat ng palaman na minatamisang nyog, eh pwede na tayo maglagay sa ibabaw uli ng ginadgad natin na kamuting kahoy. Pagkalagay nga natin mga B, dapat ay siksik na siksik ito mga B. At ayun nga, akalain mo yun mga B, ay nakapagluto tayo ng ganitong merienda sa araw na ito mga B. Na dati lang ay binibili lang natin sa tindahan mga B, pero ngayon mga B ay wala na nagtitinda nito dito sa amin dahil siguro ay mahal na rin kasi yung bilihin tapos masyadong matrabaho siyang gawin mga B. At nang matapos na nga natin siya malagay dito sa ating lagyanan ay nag-init na kami dito ng tubig sa may rice cooker namin mga B, tapos nilagyan na namin dito yung steamer at nilagyan na rin namin isa-isa dito yung aming mga ginawang putong balanghoy mga B. At lulutuin natin siya ng mga 10 to 15 minutes mga B. At kapag okay na ngayon mga B, ay kukunin natin uli yan. Tapos hahanguin natin. Tapos pabalik na rin natin mga B para maluto naman yung nasa ilalim ng ating putong mga B. At ito na nga yung sample mga B. Titikman na natin. Sobrang sarap niya mga B. At yung akin dyan na kasi hindi na makapag-antay mga B. At dahil atat na atat na rin siyang kumain, kaya naman hanggang dito na lang itong video mga B. Kung nagustuhan mo ito, huwag mo kalimutan mag-like, follow, and share. Salamat!